So, kamusta po mga ka-Streetwise, no? So, mga kababayan, sa February 4 po is tuloy na po talaga yung pagpapatawag nga po sa mga vlogger. Especially po yung mga fake news vlogger. So, actually, may mga nabalitaan na nga po tayo na mga imbitado. So, meron akong kilalang 4 ngayon. Yung confirm na 4. Si Jay Sonsa, hindi ko alam kung kasama, no? Pero isang tabi natin si Jay Sonsa. So, yung confirm po talaga na pupunta o na binigyan po ng invitation ng Congress para po sa mga fake news po na yan, si Trixie, si Mark Lopez, si Jay Guevara, at saka yung Kalbo, yung agent ng bayan na engot din, si Jonathan Morales. Kita nyo si Dado hindi kasama kasi nga baliw. So ito pakita ko sa inyo to, no. So ito yung ito yung invitation. So ito kay Mark Anthony Lopez ito si Boy Corriente ito So Committees on Public Order and Safety Information, Communication Technology and Public Information, no. So si Mark Anthony Lopez, ano ba? Kilala niyo ba to? Mark Anthony Lopez? Sa Facebook lang naman to So actually mga kababayan, no, yung napansin ko lang dito, yung mga tinawag po nila is yung mga matatagal na pong DDS. So basahin muna natin to. So sabi dito, okay. Dear Mr. Lopez, this has reference to the privileged speeches of Ace Barbers delivered on plenary on 4th of December and 16, 2024. Okay? Disregard the joint committee comprising the committees on public order and safety. Di ba? Information and Communications Technology and Public Information. So, TRICOM. Tatlo. Di ba? Invites you to join inquiry to share your knowledge and experience with social media with the end of in view of promoting accountability, authenticity, and digital well-being. Di ba? So, nakalagay naman dito, no? So, date, February 4, 2025. So, ngayon, ito yung isa si Mark Lopez, yung pro-China. Tapos yung isa si Trixie. Ito yung isa no si Trixie. Okay. Tapos sino yung isa? Sinabi ko kanina, si Panot, Jonathan Morales. Jonathan Morales. Oh. Sino po ang PBBM vlogger ang inibitahan? Tanungin niyo si Coach Jarrett. Ay, daldal ko. So, yun mga kababayan. Okay. Bakit ba pinatalsik si Victor Rodriguez sa palasyo? So, na-content ko na yan, ha. So, kaya po pinatalsik si Victor Rodriguez, mga kababayan. Kasi nga po, di ba, siya po yung nag-utos kay Serafica para po mag-import ng asukal. Ginamit niya po ang pangalan po ni Presidente Bongbong Marcos. Oh, isa yon. Pangalawa, merong allegation kay Victor Rodriguez na nagbebenta po ng appointment, 100 million. Oh, kaya yon. So, yun. So ngayon mga kababayan, ito yung point ko dito. Okay. Sa mga pro PBBM vlogger, ang alam ko wala pa kami nakikita So ngayon, ang alam niyo kung ano nakakatawa dito. Ang gusto ngayon ni Mark Tolentino. Kilala niyo ba 'to, si Mark Tolentino? Si Mark Tolentino pala, sorry. Si Attorney Mark Tolentino, okay, 'di ba, nagbibida-bida. Sabi ni Mark Tolentino, itong mga vlogger na gustong takutin o pahiyain ng Quadcom, una, hindi Quadcom yon, Tricom yon, tanga. Hindi pa nagsisimula ng investigasyon, tatanga-tanga ka na. Anong Quadcom? Magkaiba yan. Hindi pa nagsisimula yung investigasyon, tanga-tanga ka na. Tapos gusto mo pa mag-abogado sa mga vlogger. Ewan ko dito, no? Oh, itong mga vlogger na gustong takutin o pahiyain ng Quadcom, di ba? Mag-volunteer ako bilang abogado ninyo. So, sige, maganda to. O, so ano nangyari sa kliyente mo? Nakulong. Yan na. Yan na, meron nang meron nang nagre-rekomenda na maging abogado. Si Mark Tolentino, kunin na ninyo. O, di ba? O. So, ngayon, ito. Okay. So, ito mga kababayan, no? So, ano ba talaga yung reason kung bakit sila ipapatawag?
Wala, alam niyo 'no, yung hindi ko talaga makuha dito, kung bakit may mga bobo at mga tanga, 'di ba, na hindi mo malaman kung saan naka-political alignment, 'di ba, malamang DDS 'no, na kinokondena yung pagtawag po sa mga vlogger po na fake news. Ayun po hindi ko makuha, eh. Oh, 'di ba? So ito yung sinabi ni ano, ito yung sinabi ni, Ace Barbers. Tingnan niyo 'to, tingnan niyo 'to. Ano kung na kasi nga nasa payroll ninyo ng nasa payroll ng mga illegal na pogo. At saka drug lords. Itong mga vloggers na to. So, gaya rin nila, tayo ay merong suspecha, no? Bakit ang aming basihan dito, hindi naman po siguro masipag na ito ay gumawa ng mga content para makapanirang puri kung wala pong nasa likuran nila o nagbabayad sa kanila. No, ako hindi ko naman nilalahat, no? Ali, marami po tayo magagaling, matatalino, at mga responsableng mga vlogger. Ako ata yun sinasabi ni Ace Barbers. Ako ata yun, nubo ko bigla, no? So maraming tayong magagaling at matatalino at responsableng mga vloggers. Bigla akong inubo, no? So ngayon mga babayan, no, alam nyo, ayan, kino-comment nyo na naman si Libayan, eh. Ayoko na ngang banggitin, eh. Oh, si Libayan isama na din sa abogado ng mga DDS. Oh, Libayan, total magaling ka naman. Oh. At total anti-ano ka naman. Ayaw mo naman sa mga congressman. Ang gawin mo, 'di ba, Libayan? Oh, mag-ano ka rin, magrekomenda ka din. Magrekomenda ka din na maging abogado ng mga fake news na vlogger. Oh, 'di ba? Oh, kasi sabi ni Libayan, 'di ba? Alam nyo ang nakakatawa dito, mga babayan. Ang nakakatawa dito, kinontent ko si Libayan. Kinontent ko kasi para sa akin mali po yung sinasabi ni Libayan. Ang sabi ni Libayan, bakit kayo magfa-file ng hearing? Bakit hindi kayo magkaso? O sabi ko, bobo ka doon. Sinabi ko talaga kahit abogado si Libayan, bobo ka doon. Kasi una, sinabi ko nga kanina, kapag kayo po na biktima ng fake news, tatlo lang po pwede niyong gawin. Mag-file ng kaso, tumahimik, o gumante. O, para magkaroon ng clearance doctrine, gumante. O, di ba? So ngayon, mas marunong ka pa ngayon. Di ba abogado ka? Di ba dapat alam mo yon? O, pag abogado ka, di ba, yung biktima ang mamimili kung anong gagawin niya. Magpa-file ba ng kaso, tatahimik, o gagante? O, so mas marunong ka pa sa congressman. Ang problema sa iyo, Libayan, dunong-dunungan ka rin, eh. O ngayon, ang problema dito, hindi naman po kasi basta-basta mga tao, karaniwang tao, yung nabiktima ng fake news, mga congressman po yan. So meron silang ibang option. Bukod sa mag-file ng kaso, manahimik, gumanti ng fake news, so meron silang kapangyarihan para mag-inquire kung bakit ginagawa ito ng mga DDS, kung bakit sila gumagawa ng mga fake news. Oh. So ngayon, mas marunong ka pa doon sa nabiktima ng fake news. Unethical yun bilang isang abogado, Libayan. Dapat alam mo yon. Ang mamimili dito kung anong dapat gawin, yung biktima ng fake news. Hindi ikaw. O agree ba kayo doon? Tanga-tanga din, eh. Honestly, abogado pero galing-galing yan, eh. Pag nagbablog, nanginginig pa talaga, eh. Akala mo nilalabasan, eh. Oh. Hindi kasi ganun yan, eh. O ngayon, itong mga congressman na ito, mga babayan, kayo ba hindi pa kayo interesado? Tulad nga po na sinabi nga po ni Congressman Barbers, na bakit ba nila ginagawa ito? Bakit gumagawa ng fake news itong mga DDS? Di ba, client yung magdi-decide dito. Yung biktima ang magdi-decide kung anong gagawin nila. Eh si Libayan ang gusto, mag-file kayo ng kaso. Mag-file kayo ng kaso. Bakit yung ginagamit ang kapangyarihan ninyo? Ang tanong, illegal ba ang ginawa ng mga congressman? Illegal ba yon? Hindi illegal yon. Yung illegal yung ginawa mo. Unethical yung tawag doon. Oh, abogado ka, di ba kita nyo si Libayan, magaling naman yung si Libayan. Pero kapag merong pinagtatakpan mga ka-streetwise, no, tanga-tanga din po yan. Oh, ito kasi
ano, tinatanggi niya dati, eh. Kasi nung ano, ilan pa lang subscribers ko no'n, 20,000 ata ano, 20,000 o 10,000 lang ata ako no'n. Kinontent ko 'yun si Libayan. Sabi ko dati kay Libayan, "Mali ka do'n. Isipin mo abogado ka, 'di ba, kinorek ka ng isang vlogger na katulad ko." Sabi ko, "Oh, Libayan, mali ka do'n. Kasi yung sinabi mo na si Pacquiao, graduate ng ETAP, mali 'yun. Kasi si Pacquiao hindi po graduate ng ETAP. Alam niyo ba yung ETAP? Yung ETAP kasi mga kababayan, yung ETAP po kasi, ito po yung acceleration, pagkakaalam ko 'no, na kunwari kayo po hindi po kayo naka-graduate ng college, puwede po kayo mag-apply ng ETAP para po makakuha po kayo ng diploma. So ngayon nagkaroon po ng issue about sa diploma ni Pacquiao noong 2021 yun, eh, naalala ko pa yun. Si Libayan nag-content, yung diploma ni Pacquiao, dapat may balbas pa ako dapat, 'di ba? Dapat sabi ni Libayan, yung diploma ni Pacquiao legit yun kasi dumaan siya ng ETAP. Eh, nalaman ko na yung college kung saan po nag-graduate si Pacquiao ng Polsci, walang ETAP. Hindi ko kinontent ko. Sabi ko, hindi porket abogado ka, alam mo na lahat. Kahit na may alam ka sa batas, kung hindi ka updated, wala kang alam. Nagalit yung Libayan, nagalit yung bakla, di ba? Oh, galit na galit. So, hindi niya ako nagawa ng content. Ang ginawa niya, nagparinig. Tapos, nag-comment siya doon sa video ko. Oh, di ba? So, ngayon, tinatanggi niya yun na pinatulan niya ako. Ayan ang problema sa inyo, eh. Oh. So, ngayon, di ba, nung kinontent ko si Libayan, wala lang kasi gusto ko lang po talaga, gusto ko lang po talaga siya i-content kasi mali po talaga 'yun. O parang sinabi nga ni Pepe Rizal, client magde-decide sa payo ng abogado kung ano ang payo ng abogado na mas nakakaalam, 'di ba? Ayan 'yun, eh. Kliyente magde-decide. Oh, ngayon na-content ako na ano-ano ka, 'di ba? Ba't mas marunong ka pa? Na gusto mo lang mag-file na ng kaso, hindi lang naman 'yun ayun ang paraan. Maraming paraan. Aba, yung mga aso ni Libayan nag-content. Pero hindi ko pinanood, pinasa lang sa'kin ni Banat Boy, loko-loko si Banat Boy, eh. Hindi ko naman kilala yun, eh. Sabi ko, "Tangina 'tong mga 'to," sabi ko, "walang yan 'tong mga 'to." Oh, tapos tinatanong pa raw ako kung binayaran daw ako. Eh, ewan ko ba, 'di ba? Bakit daw siya bababa sa level mo, sinabi niya ba yun? O 'di okey lang, 'di ba? So, sino ka-level ko, yung mga aso niya. Hindi, ang point dito, 'di ba, inutusan mo yung mga aso mo na tirahin ako, so affected ka. Hindi, kasi mali naman talaga yun, eh. Kayo ba, agree ba kayo do'n? 'Di ba? Na ang gusto lang ni Libayan mag-file ng kaso yung mga congressman, marami pang paraan para gawin. Marami pang paraan na dapat gawin bukod sa mag-file ng kaso. Mas marunong ka pa, 'di ba? Mas marunong ka pa. 'Di ba sabi ko nga, ano pa yung palusot nila? Sabi nila, 'di ba, na bakit daw gano'n yung narrative ko, na yung kalaban lang daw ni Magalong is congressman. 'Di ba? Bakit buong Congress daw yung binabanatan? Parang hindi raw logical 'yon. Ang point ko dito mga kababayan, matagal na pong critic itong mga hayop na 'to itong mga kupal na 'to ng Congress, 'di ba? So siyempre ang tawag do'n para kang bumaril ng isang bala, dalawa tinamaan, 'di ba? Habang sinisiraan niyo yung Congress, sinisiraan niyo rin po yung kalaban ni Magalong, na alam naman po natin na matatalo. Malaki po yung chance na matalo, 'di ba? Uy, Maestro Paul, ito si Maestro Paul taga Baguio ito. Oh, 'di ko lang alam kung Magalong siya o hindi, 'di ko pulitika nila 'yan. Pero ang sinasabi natin dito, 'di ba, huwag kayong sasagot ng alam niyong papalpak lang din kayo. Palpak 'yun, eh. Kahit anong paikot-ikot ang sasabihin ninyo, palpak ang sinabi ni Attorney Libayan ninyo. Palpak 'yun. 'Di ba, mas marunong pa kayo do'n sa nabiktima ng fake news. Sabihin man natin ng mga congressman 'yan, ang point dito, fake news pa rin po ang ginawa ng mga DDS. Oh, 'di ba? Oh, ano bang ginawa ng mga DDS? Sila nagpakalat na si Ace Barber's drug lord. Sila nagpakalat na si Benny Abante pedophile. Oh, fake news 'yun, 'di ba? Fake news 'yun. Oh, sabihin na nga natin na mga congressman 'yan, pero in reality, biktima sila ng fake news.
So ngayon, mas marunong ka pa sa kanila kung anong dapat gawin. Parang hindi ka naman abogado niyan. Abogado ka ba talaga? Sa tingin ko, oo naman. Pero yung inaakto mo, parang hindi. Bakit mas marunong ka pa doon sa gagawin ng biktima? Oh, ang sabi ng mga biktima, 'di ba? Huwag nating kasuhan. Wag nating gantihan. Oh, meron silang karapatan at meron silang kapangyarihan para mag-imbestiga kung bakit nila ginagawa yung fake news. Lahat po tayo magbe-benefit doon. 'Di ba? Hoy, Master Paul, ano ka diyan, ha? Tahimik ka diyan kay Magalong, taga Baguio ka. Siyempre kailangan mo mag-ingat, 'di ba? Kung ano man 'yan. Hindi, pero ang point dito mga kababayan, ang point dito, ganito, nawala tuloy ako. Hindi, ang magbe-benefit po dito taong bayan. Hindi ba kayo interesado? Hindi ba kayo interesado mga kababayan para malaman kung bakit ginagawa ito ng mga DDS? Kung bakit sila gumagawa ng fake news? Isipin niyo ang fake news nila, bukod dun sa sinabi ko, 'di ba yung pulburon video? Sinasabi ko pulburon video. Hindi ba kayo interesado na malaman kung bakit nila ginawa yung pulburon video? Kung sino ang nag-orchestrate ng pulburon video? O 'di ba? Magkano ang binayad nila para magawa yung pulburon video na 'yan? At ang isa pang tanong dito, itong mga narco vlogger po na 'to, na sinasabi nila, 'di ba? Bakit sila sumusuporta kay Alice Guo? 'Di ba? Bakit sila sumusuporta kay Alice Guo na alam naman po nating Chinese? Hindi ba kayo magtataka doon na bakit gano'n? Meron pa silang pinapalabas dito na sex video daw po ni Lisa Marcos. Oh, nag-orgy daw po yung mag-asawa sa Malacanang. Fake news 'yun, So doon hindi ka worried doon, Libayan? Hindi ka worried doon? 'Pag nag-file ng kaso yang mga 'yan, malalaman ba ng taong bayan kung bakit nila ginagawa 'yon? Eh, kailangan mo mag-review ulit siguro. Ako hindi naman ako abogado. Pero base sa mga vlog mo, kailangan mo mag-review ulit. Mag-review ka ulit. Mag-type ka ng bara ulit. Mag-type ka ng bara ulit. Baka nakalimutan mo na ata, no, na ang magde-decide kung anong dapat gawin yung biktima, hindi ikaw. Marunong ka ba, bakit abogado ka ba nila? yan ang problema sa inyo, 'di ba? Uutusan mo pa yung mga aso mo na, banatan mo yan, tanga yan, o 'di ba? Well, pagdating sa batas, alam ko naman tanga ako kumpara sa'yo. Pero pagdating sa sa logic, mas tanga-tanga ka sa totoo lang. Ewan ko ba, natawa lang talaga ako dito kay Libayan. Actually pikon yan, Hindi nga. So yan, maraming salamat, no. So diyan po sa Team Replay, no, ano nga po masasabi niyo nga po dito sa dito sa content natin. So pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre po diyan po sa Team Replay, syempre pa-like, pa-subscribe kung hindi naman kalabisan, pa-share rin po ng video po na to. So sa muli po mga kababayan, maraming salamat no kay Lily Tonini, maraming salamat kay kabayan ko kapatid, maraming salamat kay Police Protector, kay Maestro Paul, maraming salamat kay Try TV, Asartalo, si Libayan kaya may attack dog. Oo nga, 'di ba? Hindi siya makabanat sa ng personal. Inuutusan niya yung mga aso niya. Sakto, 'di ba? Mukha ka nang aso, pinanindigan mo pa. So thank you mga babae, kita na lang ulit tayo bukas sa rally. Salamat po. Thank you po. Salamat.